Hello, magandang hapon. Yung mga nag-request sa akin ng mga topic, bukas na ha. Kasi mukhang ano to viral to eh. Ito muna yung anuhin natin pag-usapan natin. Bukas promise, babawi ako bukas, promise. Yung mga request nyo bukas. So ito yung kumakalat na na post. So di umano ah graduating student daw ng UST. To. Na ayoko sabihin baka ma-YouTube tayo eh. Nagpaka, alam nyo na yon. Di ba nagva-viral ito ngayon eh. Dahil hindi niya inaasahan na hindi siya gagraduate. Dahil nasa list na siya ng gagraduate at nakapag-toga picture na din yon. Na din. Yun pala, may isang subject siyang bagsak sa isang prof at ang nakakalungkot pa dito ay nag-take ulit siya ng exam. Kaso binagsak pa din siya ng nasabing prof. Shout out sa mga prof na power trip dyan, na feeling Diyos. Konting kalma sa power tripping, kawawang mga estudyante nyo. Magkakaroon kayo ng consideration sa mga matitino at masipag. Tao lang din kayo, pati mga estudyante nyo. Kaya sana maging aware din kayo sa feelings nila. Para sa mga magulang ng batang to, patatagin nawa kayo ng Panginoon, bla bla bla. So ito yung yung last note daw di umano, no. Sabi niya ganon. So ito na siguro ang last message ko to everyone that cares about me. Sorry kung iiwan ko na kayo, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi ko kayang mag-fail ulit. Hindi ko kayang i-disappoint kayo. Tandaan nyo na mahal ko kayo and sana mabuhay pa kayo ng matagal and syempre masaya. Dapat alagaan nyo lagi sarili nyo. Goodbye na, ang hirap pero di ko na alam ano pa ang choice ko. Nasasayang lang ang oras ko. I love you. Junver Toledo. Sorry kung nagsinungaling ako na papunta Manila para ayusin ang mga kailangan ko. Hindi ko lang talaga kayang tingnan kayo. Sorry, 1.5% na lang, papasa na sana ako. Sorry kung kulang pa rin. Pinilit and kinausap ko na sila and ayaw talaga. So, ang nangyayari, ito hati yung yung opinion ng netizen eh. Ako din eh, medyo hati din ako eh kasi may kinausap akong dalawang teacher na magkaiba din sila ng pananaw. Pero parehas silang tama para sa akin. Mamaya i-discuss natin, no. Ano pa ba 'yun nandito? So, ang mga details na nakalap ko, ito. Ang details na nakalap ko, ang course niya ay PT, Physical Therapist, BS Physical Therapy, 'di ba sa UST, 'di ba? Sabi dito, former UST Vice Rector Father Virgilio Ohoy, OP, said Junver Toledo, a College of Rehabilitation Science student who took his life on May 17, should have been given greater compassion, especially as he was in his final year and had missed the passing mark only by a small margin. So sinabi daw di umano ha, hindi naman ang gagaling ito sa mga post na to. Minsan dala na rin ako maniwala pag mga post na ganito kung meron ba talagang sinabi na ganon. Pero ang confirm dito, physical therapy yung kinuha niya, so medical field. 'Di ba? Now, ang mga ano ba mga alam natin dito? Ang alam natin dito, yun nga yung course niya. Then ayon dito sa note niya, 1.5% na lang daw papasa na siya. Small margin na lang daw. Then parang ang dating, hindi pa siya kinaawaan nung professor daw na supposed to be nakapasa niya. Now, ayoko munang dumaldal nang hindi ko
nauunawaan ang point of view ng isang teacher. 'Di ba? Teacher or professor. Now, nagtanong ako, itong unang teacher na tinanungan ko, ito yung legal advisor ko to eh. At the same time kasi, teacher din ito. Kilala niya na si Sir Oya Bak. So, ito yung sinabi sa akin ni Sir Oya Bak, no? Tingin ko tama din naman eh. Ito yung, Teacher A. Teacher A, ang sabi ni Teacher A ay, wait lang naglo-load pa yung sige sa cellphone ko na total hindi ko na mapapakita yung Sabi niya sa akin, pro teacher siya pero may tutol siya. Sabi niya gano'n, generally sa teacher ako. Kaso not that one. Kasi binagsak na niya yan dati, tapos sa kanya lang bagsak. So malamang sa prof ang problema at hindi sa student. So yun ang pananaw niya. Malamang may problema daw sa professor, hindi sa student. Kasi binagsak niya na dati, tapos sa kanya lang bagsak. So malamang sa professor ang problema, hindi sa student. So parang may nabasa nga ako dito na nag-retake siya ng exam ba or niretake niya yung subject. Tapos same pa rin, binagsak pa rin, bumagsak pa rin. Parang nakalagay dito, no? Ito nakapag-pictorial na siya sabay. Sabi ng professor na failed niya yung subject niya kaya di siya pwedeng gumraduate. He did everything pero wala talaga. Saan ba yung ditong Ito, may post kasi nakalagay dito eh. Yet the same professor decided to fail him once again. Yun ang sinabi. San kinuha yun? Yung ano ba, pinakuha uli ba siya? Pinakuha ba uli siya ng subject or pina-exam uli siya? Alin doon sa dalawa? Anyway, so same teacher, ang interpretasyon ni Sir Oya Bak, ang sabi daw, so again siya doon sa teacher kasi same pa rin, malamang daw ang problema sa professor at hindi sa student. 'Di ba? Sabing ganun, sabi ko naman, paano kung talagang kabagsak-bagsak naman? Sabi kong ganun. Kasi wala ka naman magawa kung talagang kabagsak-bagsak talaga eh. Kahit pa sabihin mo, ako for me, no, kung small margin yon, may kulang pa rin eh. 'Di ba? Sabing ganun niya sa akin, hindi bobo yung student kasi sa kanya lang ganun. So malamang may something din sa prof. So parang ang sinasabi ni Teacher A sa atin, mukhang may problema doon sa professor. Tapos syempre bumagsak na sa kanya dati pa. So obviously, sabi niya ganon, yung prof walang pake. Kasama sa responsibility ng educator na mag-fill ng learning gaps. 'Di ba? Ngayon tinatanong ko, ano kaya yung subject niya? Baka alam niya anong subject ba 'yon? Mamaya mag-o-opinion ako Sabi niya gano'n. Siya rin mismo ang nagbagsak eh. Kung hindi niya alam na nabagsak na niya last time, di wala nga talaga siyang pake. Hindi siya educator. Magkaiba ang nagpe-present lang ng concept at yung facilitator ng learning. Sabi niya gano'n sa akin. So, para sa kanya, mas pipili niya yung compassion, no, na ipasa. Now, ito naman yung side ng nung isang kausap ko. Ito, nag-medicine ito sa sa Fatima. Kaibigan ko to na ngayon teacher na rin. 'Di ba? Saan ba 'yon? Hindi ko na mahanap yung ito, sorry. So ito yung ito yung sinabi niya sa akin, no? Yung 2 cents niya, marami pang kulang sa issue. Di natin alam ang buong cause.
Kung nagawa na din ba ng student at kanyang parents ang lahat para makapasa siya, 'di ba? At kung nagkaroon ba ng enough communication sa kanilang lahat. Kasi mahirap din kung tinatago lang ng student ang problems niya sa school, correct? Parang ang nakikita ko dito, nagsinungaling siya, 'di ba? Na hindi niya sinasabi sa ano niya, sa mga magulang niya na bagsak siya. Siguro na pressure, ano, nakikita niya na rin, sometimes nakikita niya rin na namumroblema yung magulang niya, siguro hirap na rin, 'di ba? Tapos bagsak na naman, ano ba 'yan? Makikita niya na naman madi-disappoint yung magulang niya, 'di ba? So, siguro isa sa factor 'yon, ano, kung bakit hindi niya nasabi. Pero importante kasi yung communication eh. Now, ganito, no, kung akong tatanungin nyo, yung mga magiging magulang dyan at yung mga magulang na magte-take ng college ang anak, ibang-iba po kasi ang college life eh. Brutal talaga dyan. 'Di ba? Kaya sometimes yung mga magulang din, ano, handa din tayo na mag-fail yung anak din natin. Kasi kung napipressure din siguro ang bata kapag naku, wala na tayong ano, naibenta na natin yung kalabaw, yung ano, 'di ba? Eh syempre, totoo nga naman 'yon. Kaya lang may times talaga hindi naman sinasabing bobo yung anak nyo, pero may times talaga baka may mga hindi niya naman talaga gusto yung pinag-aaralan niya or ano, 'di ba? Handa rin dapat tayo sa mga ganung bagay. At kung mangyari man 'yon, wala tayong magagawa eh. Kailangan suportahan pa rin kasi natin eh. Yun ang sabi sa akin dito, 'di ba? Mahirap din kasi na tinatago lang ng student ang problems niya sa school. Strict din ang mga parents niya. Oo nga, 'di ba? Kaya natatakot siya magsabi kung yun ang case. Talaga bang strict lang ang at nonchalant ang prof? Di natin masabi eh. Kaya mahirap gawing villain ang prof, mahirap daw gawing kontrabida ang professor agad. 'Di ba? Iba naman kasi talaga pag college, correct, 'di ba? Di ka na ibi-baby diyan. Lalo na sa course mo, lalo na sa mga course na hawak mo ang buhay ng pasyente. Ito yung sinasabi ko pag nasa medical field. Kaya talaga stricto 'yan. Ito talaga yung ano, kasi sinabi niya sa akin dito, ah, ha? Marami pang butas sa issue kaya di pwede na yung teacher agad ang may kasalanan. Pero di ko yan dinidismiss agad sa issue. Pwede naman daw. Dahil pwede din naman talaga. Iba ang prof sa college. Alam mo yan, sir, nurse ka eh. Sabi sa akin ganon. Oo, naalala ko yan, masyadong istrikto kasi itong kinukuha niyang course ay medical field ito. Talagang istrikto dyan. Kasi buhay ng pasyente ang hahawakan. Pati kami, naranasan ko yan eh. May mga subject akong bagsak din. Octoberian kaya ako. 'Di ba? May mga subject din ako na fail na ang kaibahan lang namin yung parents ko supportive. So sabihin lang saan, okay lang yan nak, 'di ba? Chill lang tayo. Lalo na yung nanay ko eh. Cool yung nanay ko eh pag nakasama nyo yun, 'di ba? Yun ang nakikita ko. Malaking factor yung nasa medical field siya. Totoo yun. Pati kami, nasabihan din kasi kami dati noon na, 'di ba, nurse ako. Sasabihin ng mga ah, sasabihin ng mga professor namin, sa real scenario, buhay na ang hawak nyo ha. Hindi na kayo pwedeng pagbigyan pag nagkakamali kayo or ano. Hindi sa pagiging perfection eh. Hindi sa pagiging perfectionist eh. Kung sinasabi kasi nung iba, masyado naman perfectionist daw yung professor. Kung perfectionist yung professor na yan, dapat perfect nyo lahat ng exam nyo. Ang grade nyo dapat 100%. 'Di ba? Pero talagang hindi umaabot eh. Yung maliit na margin na yon pagdating sa medical field, ano yun eh. Mahalaga yun eh. 'Di ba? Pagdating sa medical field. Kaya kung ako ang tatanungin, naiintindihan ko na nakakainis, no? Na kung tutuusin,
nung kinausap ko itong dalawang teacher na 'to, alam naman nila na nasa kamay talaga ng teacher kung papasa siya o hindi. Kasi napagkuwentuhan nga namin, nitong kaibigan ko, eh, do'n sa Fatima, eh. May senaryo nga ano na hindi pinasa dahil hindi pinagbigyan ng isang gabi, eh. Meron gano'n. So meaning, may ano talaga, may power talaga yung teacher. Lalo na pag ganun kadali, maliit na margin lang, kayang hilutin yun, eh, kung tutuusin, eh. 'Di ba? Yan din ang sinasabi sa akin ni Sir Oyabak na isa na antay dito sa teacher na to. Hindi naman siya sa hindi kampi siya sa lahat ng teacher. Dito sa particular hindi siya kampi. Valid din naman yung reason niya, 'di ba? Valid din naman ang reason ni kaya lang kung titimbangin ko, kasi naalala ko nasa medical field nga pala ako. Ganyan ka talaga ka-stricto. Lalo na sa mga computation ng dosage ng gamot. 'Di ba? Pag nagkamali ka ng computation dun, men, yung dagdag na 1 cc dun sa ituturok mo, life and death na yun, eh. May nangyaring ganyan, eh. Meron nga nagkamali. Ano pa lang to, estudyante to, ha. Kung naalala nyo sa Batangas, yung naturukan ng potassium chloride yung bata. Dapat yun, eh, yung potassium chloride nilalagay yun dun sa doon sa mismong dextrose. Ang ginawa, in-IV push sa bata yung potassium chloride. Ano pa ba yun? Potassium chloride. Potassium chloride. Nursing student. Ayan, ito ay March 13, 2007. Ayan, nurses blunder kills baby in Batangas. Medicine incorrectly administered by a student nurse killed a 1-year-old baby. Confined of a government-run hospital. Alam mo ang pagkakamali nito? 2007 to, eh. Kasabayan namin ito noon sa Batangas na nag-OJT. Alam mo ang difference nito? Na lang, eh, maliit din lang, eh. Ang sinabi kasi ng ng nursing instructor niya, i-administer mo. Hindi malinaw paano administer ba? Ilalagay sa bote or i-IV push? Dalawa kasi, eh. Nag-decide yung nurse kahit hindi niya alam, hindi klaro sa kanya instruction, nag-decide yung nurse. Tara mo ha, ganun lang ang difference. Pero i-administer naman talaga yung gamot. 'Di ba? I-administer naman talaga yung gamot. Kaya lang nagkamali siya. Ang liit ng pagkakamali, eh. Yung route lang ang nagkamali. In-IV push niya. Patay yung bata. Kaya pagdating sa ganyan, yung small margin na yon, importante yun, eh. 'Di ba? Ayan, administering potassium chloride. 2007 ito, naalala ko to dati. Ayan, Alam mo yung potassium chloride na yan, ginagamit sa lethal injection yan, eh. Yung potassium chloride na yan. Hanggang ngayon, lesson sa amin. Yan lagi ang panakot sa amin noon. Nung nag-aaral kami. Dahil dyan sa maliit na pagkakamali na yan. Kaya kung ikaw ay nasa medical field, 'di ba? Nagkamali ka. Life and death ang nun. Ang katumbas nun sa pasyente. Kaya kung ako mag-uopinyon, kung bagsak ka talaga, bagsak, eh. Wala tayong magagawa, eh. Hindi ko naman sinasabi na ubod ka ng bobo. Baka lang talagang hindi mo hilig yung kurso. Or, talagang hanggang dun lang talaga. 'Di ba? Hanggang dun lang siguro talaga. Sa susunod, alam mo na, feeling ko hindi naman siya, umulit ng subject, eh. Parang nag-exam siya, then bagsak uli siya. Yun ang pagkakalam ko kasi hindi malinaw yung detalye, eh,
nung kung paano siya umulit, 'di ba? Pero ako, umulit ako, tatlong subject yata yung inulit ko, chemistry, tsaka ah, medical surgical. Mahirap talaga 'yun. Pero gets ko 'yun na lumagpak ako doon sa subject na 'yun. Tatlong major yata 'yun. Biruin mo, inabot ako yata ng almost 6 years sa college. Supposed to be, dapat ang nursing, di ba, 4 years lang yan. Dahil dyan, yung ang bagsak ko nun, ganun din yata, nakalimutan ko na eh. Wala din naman ako sa pakialam nun kasi hindi ko talaga gusto ng nursing nun. Pero yung, yung margin ko, maliit din naman yata yon. Habang yung mga kaklase ko nagtitake na ng board exam, ako nasa school pa rin. Pero okay lang. 'Di ba? Meron pa nga ditong isang post eh. Kasi alam nyo, mga kababayan ko, ito yung gusto ko maintindihan din ng mga kabataan ngayon. Nating mga kabataan. Nating mga kabataan. Gusto ko rin maintindihan nyo na hindi unicorns and rainbows ang tunay na buhay. Katulad dito, no, may nag-comment dito. Maipapakita ko ba to? Hindi, pinasa lang sa akin yung screenshot eh. Pero may point yung yung comment niya eh. Kasi may naninisi doon sa professor. Sabing ganun dito, hindi naman yung professor ang pumatay sa kanya. Sana marami na ang cases ng pagpapatiwakal, di ba? Kung totoong yung professor ang pumatay, marami na dapat daw case niyan. In fairness to UST, syempre, it's one of the difficult schools to enter because of its high academic standards. Sabi niya ganun. If you don't make the cut, you can't survive. Hindi naman dahil siguro UST. Talagang siguro sa subject eh. Yung standard ng UST, nalusutan niya naman eh. Kaya nga, di ba may entrance exam yan? Kaya nga siya nakalusot dun eh. Ibig sabihin, fit naman siya doon, pero doon sa subject lang talaga. 'Di ba? If you don't make the cut, you can't survive. Baka talaga namang hindi pumasa sa standard yung performance niya. It was his choice. Haharap ka sa buhay na punong-puno ng paghamon sa katatagan ng loob. Totoo to. 'Di ba? Sa anumang trabaho dahil tao ang nasa paligid mo. Paano haharapin ng isang tao kung mahina ang loob niya? Siyempre, iisipin niya rin yung umaasa sa kanya at gastos ng pagpapaaral sa kanya para matanggap sa work. Sayang, life is full of adversities. But in every adversity, there is hope. Example na lang, sa call center, graveyard shift pa, maraming irate na customer. Paano na kung mahina loob ng agent, tatalon ka na lang ba sa fourth floor? Totoo to. 'Di ba? Totoo to. Ako graduate ako ng nursing pero hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko. Nag-start ako, alam niyo kung saan. Nagbudigero ako sa hypermarket. SM, hypermarket. Hanggang sa yung sasabihin ko sa inyo, hindi madali ang buhay. Marami kayong pagdadaanan. Namatayan pa ako ng anak. Muntik pang mahila itong bahay namin. Itong binili kong bahay. 'Di ba? Wala akong nakuhang mana sa ko. Shout out mommy, 'di ba? Mahirap ang buhay. Hindi lang pagka-graduate mo, akala nyo heaven na. Pag naka-graduate na kayo, heaven na. Hindi. Mas mabigat pa dyan. Kahit magpakatino ka sa trabaho mo, may kupal kang makakasama sa trabaho mo. Hindi laging papabor sa iyo yung buhay. 'Di ba? Ang sinasabi nyo, walang puso yung professor. Mas walang puso ang may encounter nyo sa real world. 'Di ba? Makikita nyo yung payslip nyo, ang laki-laki ng kaltas. Makikita nyo walang puso ang gobyerno. Ano pa ba ang walang puso? Pagka pinagalitan ka ng boss mo, walang puso ang boss mo. Pag pinag-initan ka ng boss mo, walang puso ang boss mo. 'Di ba?
Uuwi ka, galing kang trabaho, pagod na pagod ka, hindi ka makakaupo sa bus. Walang puso yung mga kasamahan mo sa sa bus, hindi ka pa upuin dahil pagod na pagod ka na. 'Di ba? Kung ganyan lang ang mangyayari, saan tayo pupulutin? 'Di ba? Mag-ano ka ng mga successful na tao diyan. Successful na tao kung paano sila nagsimula. Yung mula sa hirap ha, then hindi naman hindi naman unicorns and rainbow ang naranasan nila eh. Talagang dumaan sila sa butas ng karayom. 'Di ba? Yan ang dapat naiintindihan nyo. Yung mga katulad kong kabataan dyan ngayon, yan dapat ang iisipin nyo. Ngayon, granting no, hindi tama naman yung iba eh. Pwede naman pagbigyan naman talaga eh. O napagbigyan ka ngayon, gumraduate ka. May board exam ka pang ang aanuhan, pagtatrabahuhan. May board exam ka pa. Paano naman pagka bumagsak ka sa board exam, sisisihin mo ang PRC? 'Di ba? Hinahanap mo yung pangalan mo sa dyaryo, or ngayon wala na yata yung dyaryo eh. Sa website ng PRC hahanapin mo yung pangalan mo doon. 'Di ba? Pag hinanap mo yung pangalan mo doon at hindi mo nakita, anong gagawin mo? Sisisihin na walang puso na naman ang PRC. 'Di ba? Yan yung mga yan yung mga ate ko nga pharmacist eh, bumagsak ng first take yun eh. Pero nakangiti pa yun. Bilib nga ako sa technique nun eh. Yung ate ko na namatay, kumuha yun ng board exam ng pharmacy. 'Di ba? So nung nag-take siya ng exam, di bagsak siya Pagdating niya sa bahay, inunahan niya na inunahan niya na yung nanay ko tsaka tatay ko. Tatay ko medyo halimaw yun. Pero natawa ang banat ng ate ko noon. Mami, daddy, alam ko na ang sikreto para makapasa. Gumanon agad. O ano yun? Alam ko na, dapat ang pinagpopokusan ko atin. Hanggang sa nakalimutan na na bagsak na siya. Nag-sink in na bagsak siya. Wala na nagkasundo na sila. Anyway, mga kababayan ko, di ba? Hindi sa lahat ng oras papabor sa'yo ang lahat. Kaya kailangan maging matatag. Di ba? So, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.